Senate Minority Leader Coco Pimentel nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos upang tigilan na ang kabaliwang nangyayari tungkol sa People's Initiative. Sa isang interview ay tahasang sinabi ni Senador Coco Pimentel na talagang umaasa siyang papagitna ang Pangulo upang gamitin ang kapangyarihan ng opisina nito upang tigilan na di umano ang kabaliwang nagaganap. Ito ay patungkol pa rin sa hindi matigil-tigil na People's Initiative o di kaya mas tinatawag nilang Politicians' Initiative. Pahayag ng senador na sila lahat sa Senado ay alam na iisa lang ang bansa at silang lahat ay aangat o bababa depende sa performance ng administrasyon. Kaya't hangad lamang nilang lahat sa Senado na maging matagumpay ang administrasyong Marcos sa mga nalalabing taon nito. Labis na nababahala ang senador tungkol sa pagkaantala ng mga legislatibong trabaho dahil nga ayon sa kanya ay hijacking ang ginagawa ng House of Representatives sa People's Initiative at tinawag niya itong mali at immoral. Ayon pa sa 1990 bar top-notcher, ay kung gusto talaga ng liderato na baguhin ang konstitusyon, ay may iba namang mga paraan, kagaya na lang ng Constituent Assembly, at huwag tanggalin ng iisang pamamaraan na nakareserba para sa tunay na boses ng sambayanan. If you really want to amend the Constitution, let us not hijack the mode reserved for the genuine people's voice. This is an abuse and a mistaken use of the third mode of amending the Constitution, People's Initiative, because na-hijack na ng House of Representatives ang proseso. Dagdag pa niya na kung talagang maganda ang kanilang intensyon at idea, ay gagamitin nila ang Constituent Assembly at hindi i-hijack daw ang People's Initiative dahil para lamang ito sa mga lihitimong taong bayan na nagnanais ng pagbabago sa saligang batas. Sa kabilang banda naman, dating spokesperson Harry Roque nanawagan sa Pangulo na dapat ay tanggalin na sa posisyon bilang Speaker ang nakababatang pinsan nito na si House Speaker Martin Romualdez. Abay, palitan nyo na po ang inyong Speaker. Hindi naman po dapat na dahil lamang sa kanya, tayo ay magkakawatak-watak. Hindi ko po kayo kaaway, Mr. President. Sa totoo lang, alam nyo na bait ako sa inyo. Pero minsan ang kabaitan po ay nagre-resulta ng anong meron na tayo ngayon. Dahil napakabait nyo kay Mr. Speaker, yung presidential insan, ayan, parang ililibing na ang unity anytime now. Huwag naman po, dahil sa dami ng paghamon natin, kinakailangan po ibalik yung pagsama-sama, Mr. President. Please lang, marami naman pong handang magsilbi dyan bilang speaker. Dagdag pa ni Atty. Harry Roque na hindi daw dapat magpauto ang mga kongresista sa utos ni House Speaker Romualdez dahil nga ay marami nang nagagalit sa Kamara dahil sa kanilang mga pinaggagawa. At sa aking mga kongresista, hello? Tatanggapin nyo pa ngayon na kinasusuklaman na ang Kamara dahil dyan sa bribery initiatives ninyo? Alam ko lahat kayo inaatasa magsalita in support of the bribery initiative. Pero hindi naman nyo kinakailangan sa speaker para maging kongresista na inyong mga distrito. Wala naman makakatalo sa inyong mga distrito. Sa katunayan, ang inyong mga kabiyak sa buhay, mayor din. Bakit kayo magpapauto-uto sa isang tao na hindi man lang manalo sa kanyang probinsya sa Leyte at dyan lang siya sa syudad ng Tacloban? Di ba? Sige nga, labanan ng mga ni speaker, ang mga pitila sa Leyte, tignan natin kung sino man nanalo. Ni minsan, hindi naman niya nagtangka na lumabas ng Tacloban. Bakit kayo magpapauto-uto ngayon? Eh kayong hari sa distrito nyo at sa inyong syudad. Mag-asawa kayo. Pareho kayo hinala ng taong bayan, hindi nyo sila kinakailangan. Hindi kayo dapat bumili ng proyekto. Dahil kasama kayo doon sa institusyon na nagpapasa ng pagtao ng budget. Kayo pong lahat na 380